Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Juancho Arnaldo. Shoutout kay Isagani Abella. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Anong ginagawa mo dito? Sa orihinal, siya ay higit pa o hindi gaanong tiwala at umaasa tungkol kay Han Sanchen, kahit na ang elder ay dumating ng personal, kahit na ang elder ay nagdala pa rin ng isang hukbo na 800,000. Ngunit dahil sa pagganap ni Han Sanchen sa nakalipas na 2 araw, nawala ang lahat ng ito. Ngayon ay tinatrito na lang niya si Han Sanchen bilang isang natatanging bisita, ngunit sa lungsod kung saan nagnenegosyo ang Yetian City, maaari bang mas kaunti ang mga kilalang bisita? Pare, bumalik ka na. Sa pagbabalik sa mansyon, nagulat si Luo Jin nang makitang ang kanyang anak na si Luo Yinger, na bihirang umalis sa boudoir, ay naghihintay sa bulwagan ngayong gabi. Yinger, gabi na, bakit hindi ka nagpahinga? Naghahanap ka ba ng ama? Mahinang sabi ni Luo Jin. Tumingin si Luo Yinger sa kanyang sinabi at nakita ang malungkot na mukha ng kanyang ama, at sinabing, Ama, nasaan si Daxie Han, nananatili ka pa rin ba sa pribadong silid? Ayaw talagang pag-usapan ni Luo Jin ang tungkol kay Han Sanchen, nakakainis na siya, pero nang makitang anak niya iyon, mariing tumanggo siya, oo, palagi siyang nasa private room. Tsaka, ano pa, talagang pinadalhan niya ako ng ilang tula at kanta para mawala ang pagkabagot. Bahagyang napakunot ang noo ni Luo Yinger. Nang walang anumang iba pang saplot, ang kanyang jade white skin, bagamat kaunting makeup lang ang inilapat, ngunit ang kanyang perpektong facial features ay ginawa siyang halos katulad ng pinaka-nakakasilaw na bituin sa madilim na gabi. Mga tula at kanta, si Luo Yinger ay puno rin ng pagdududa tungkol dito. Huwag mo na itong pag-usapan, sa palagay ko siya, si Han Sanchen, ay isang tao rin na nakakuha ng kanyang reputasyon. Mukhang maganda kung hayaan ang kanyang mga nasasakupan na manguna sa labanan, ngunit ang kanyang mga nasasakupan ay karaniwang mga baguhan sa larangan ng digmaan. Malinaw na hindi niya ito pinangarap, ngunit inalagaan niya ang kanyang sariling mukha. Isa lamang itong masamang dahilan. Walang magawang sabi ni Luo Jin. Bahagyang kumunot ang noo ni Luo Yinger, ngunit hindi kaagad nakagawa ng conclusion, at nagsabi, sa tingin ko ay napakabata pa ni Han Sanchen at kayang gumawa ng ganoong kahindek-hindek na bagay, kaya hindi siya dapat maging ang uri ng taong sakam sa buhay at takot sa kamatayan. Yinger, you know people, you don't know your heart. In fact, it is precisely because he is young that he has a lot of evil ideas. Kapag na-encounter niya ang gulo, natural na takot siya. Ang pagiging ama ay bata pa. Siyempre, ang pagiging ama ay napaka-espesyal. Maliwanag. Well, it's getting late, and now there are many wars outside. You, a daughter's bed, you, a daughter's bed. Pagkatapos ng mga salita, tumalikod si Luo Jin at gustong umalis. Hinabol siya ni Luo Yinger ng ilang hakbang, Ama. Ano pa? Nag-isip sandali si Luo Yinger, ngunit sa huli ay nag-alinlangan na magsalita. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang ama, ngunit sa kanyang kaalaman sa mga tao, hindi niya akalain na si Han Sanchen ang uri ng taong nagsisikap na magkaroon ng katanyagan, lalo pa ang isang taong sakam sa buhay at takot sa kamatayan. Ngunit napakalinaw niya tungkol sa kasalukuyang hitsura ng kanyang ama, at hindi gaanong makatuwirang hikayatin siya. Bumalik sa kanyang boudoir, si Luo Yinger ay hindi nakatulog, ngunit nakaupo mag-isa sa harap ng windowsill, nakatingin sa kalangitan sa gabi, na nalilito sa pag-iisip. Lumapit ang dalaga at tinakpan siya ng kumot. Miss, malalim na ang gabi, matulog ka ng maaga, ang lamig ngayon. Hindi sumagot si Luo Yinger, ngunit bahagyang tumanggo. Miss, anong iniisip mo? Malumanay na tanong ng dalaga, si Han Sanchen ba?
hindi itinanggi ni Luo Yinger na ang alilang babae ay tulad ng sarili niyang kapatid, hindi siya umiwas dito. Sinabi ni Itay na si Han Sanchen ay nag-iimbot ng buhay at natatakot sa kamatayan nitong mga nakaraang araw, ngunit lagi kong iniisip na si Han Sanchen ay hindi ganoon. Sa tingin ni Miss, nagbebenta si Han Sanchen ng ilang uri ng gamot sa lung. Tanong ng maid, I'm not sure, but it should be the case, right? After all, I really don't believe that a person with his cultivation would respond in such a way when facing a war that has no chance of winning. Alinman sa direktang pumasok, o tumakbo ng tahimik. Kung pipiliin ng isang master na tulad ni Han Sanchen na gawin ito, kahit na ang hukbo ng kaaway ay 800,000 katao, maaaring hindi niya ito mapigilan. Bakit niya ito hinarap sa paraang makaiwas sa digmaan? Pero Miss, hindi naman hindi makatwiran ang sinabi ni Master. Hindi ganoon kadali para sa kanya ang makalusot. Malamang gusto niyang gamitin ang sarili niyang tropa para ubusin ang iba. Pagkatapos ng konsumo ay halos pareho, ito talaga ang pinakamahusay na pagpipilian upang kunin ang pagkakataon upang makatakas. Matapos marinig ang paliwanag na ito, naramdaman ni Luo Yinger na makatuwiran, at hindi niya ito mapabulaanan ng ilang sandali. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, may naisip si Luo Yinger, pagkatapos ay tinawag ang dalaga sa kanya, at may ibinulong sa kanyang tainga. Nang marinig ito, ang alilang babae ay medyo napahiya, Miss, ikaw ay isang ginang ng lahat, kaya, hindi ba mabuti? Ang reputasyon ng prinsesa sa Yetian City ay tiyak na mahalaga, ngunit hindi ba mas mahalaga ang reputasyon ni Daxia Han? Gawin natin ito. Oo, bagamat nasa dilema ang kasambahay, tumalikod siya pagkatapos mag-isip at sinunod ang utos ng kanyang ginang. Ilang sandali pa, may lumabas na figure mula sa boudoir ng prinsesa. Maagang umaga ng ikalawang araw, kakagising lang ni Han Sanchen mula sa pagkakatulog. Noong nakaraang gabi, hindi siya nakatulog buong magdamag, kaya dapat ay nakapagpahinga si Han Sanchen ngayon. Pagkagising ko pa lang, narinig ko na ang kalye sa labas ay buhay na buhay. Matagal nang nandito si Han Sanchen sa Yetian City. Bago ang engranding kaganapan, tiyak na hindi gaanong masigla ang mga lansangan, lalo pa ang Yetian City, na nasa digmaan pa rin sa panahong ito. Bagaman ang labanang ito ay talagang wala sa kanila, kung tutuusin, kung saan may digmaan, mayroon pa rin kapayapaang nauukol dito. Ang hindi pangkaraniwan na pag-uugali ngayon ay medyo natarante pa si Han Sanchen, kaya't bumangon siya at binuksan ang bintana ng hindi sinasadya. Sa kalye, bagamat hindi ito matatawag na dagat ng mga tao, at least ito ay maituturing na masikip. Gumawa sila ng dalawang hanay at gumawa ng daan para sa isang gitnang kalsada. At sa kalsada, dahan-daang huminto ang isang gwapong binata sa baba ng restaurant. Ang palengke na ito ay humigit kumulang 3 metro ang haba at 2 metro ang lapad, parisukat ang hugis, may kurtina sa itaas, at puti ng jade, tao ng. Anong sitwasyon? Bahagyang kumunot ang noo ni Han Sanchen. Damn it! Umalis talaga ang prinsesa ko sa mansyon ng pribado. This is not common. Tama, kahit na may malaking event o event sa Yetian City, maaaring hindi magpakita ng personal ang prinsesa. Akala ko ay unprecedented na makadalo sa event na ito, pero hindi ko inaasahan na lalabas siya sa harap ng restaurant na ito. Oo, anong ginagawa ng prinsesa dito? Bagamat ang restaurant na ito ay hindi matatawag na lugar ng tama at mali, hindi naman ito eleganteng lugar kung tutuusin, at hindi ito akma sa katayuan ng isang prinsesa. Pwede bang may maging bite sa prinsesa na pumunta dito? Nabalitaan ko na nakatira si Han Sanchen sa private room nitong restaurant. Tiyak na dumating ang prinsesa para hanapin siya, di ba? Imposible, imposible, ganap na imposible, ang prinsesa ay ang aking diyosa, paano siya mananatili sa ibang mga lalaki? Ang mga alingaw-ngaw ay malinaw na alingaw-ngaw. Hindi ba binili ng prinsesa si Han Sanchen bilang isang alipin? Bagamat nalaman ko pagkatapos na siya si Han Sanchen, ang deal ay mahirap makuha, ngunit ang pera ay dapat ibalik. I see, nandito lang ang prinsesa para humingi ng utang. Huwag kang magulo, isipin mo. Sa gitna ng mga tinig ng pagtatanong, bumaba si Luo Yinger mula sa upuan ng sedan. Bagamat natatakpan siya ng tul, ang kanyang pangkalahatang mga tampok ng mukha at ugali ay nakakaramdam pa rin ng pagka-suffocate ng mga tao.
Napakaganda. Prinsesa, ikaw lang ang Diyos ako, tingnan mo ako. Ang daming magkakapatid na baboy sa labas, nabulag ang mga mata, ngunit pagkababa ni Luo Yingger sa upuan ng sedan, hindi man lang niya nilinggan ang mga tao sa labas, napayuko na lang siya at mabilis na pumasok sa restaurant na ay nalalayan ng kanyang katulong. Nang makitang ito ang prinsesa, agad siyang binati ng mga gwardya sa harap ng pribadong silid ni Han Sanchen. Nandito si Miss para hanapin si Han Sanchen, pakisabi sa akin. Hindi naman siguro nagmuni-muni ang dalawang gwardya na pupunta rito ang kanilang prinsesa, natigilan sila saglit, saka nagmuni-muni. Tatalikod na sana siya para magulat, nang ang boses ni Han Sanchen ay nagmula sa loob, kamahalan, magulo ang bahay, at mabigat ang katawan mo, kaya huwag kang pumasok, para hindi ka madumihan. Well, ikaw Han Sanchen, malayo ang pinanggalingan ng aking ginang at nandito na siya, ngunit nakahanap ka ng dahilan para umiwas, lalaki ka ba? Galit na sigaw ng dalaga. Marahan na ngumiti si Han Sanchen at hindi tumanggi. May iba pang gustong sabihin ang katulong, ngunit hinawakan siya ni Luo Yingger, at pagkatapos ay bahagyang yumuko sa pintuan, ang aking maliit na babae, si Luo Yingger, ay isang babae lamang, kaya bakit siya napakayaman? Talagang sulit na mahanap ang Hero Han sa pagkakataong ito. I wonder if Daxia Han can spare a little time to discuss important matters. Princess, why are you being so polite to him? Hindi nasisiyahang sabi ng maid. In the final analysis, this is not about yet Ian City. It is already very good for her own princess to condescend to this, but she really shouldn't be so humble with Han Sanchen. Luo Yingger not to alone to me, Luo Yingger, sabihin ang mga ganoong bagay. Bagamat hindi nasisiyahan ang dalaga, napabuntong hininga na lamang siya sa bandang huli, sobrang nanlumo. Sa loob ng pribadong silid, hindi nagtagal pagkatapos ng mga ilang minuto, nang naghihintay silang dalawa, biglang bumukas ang pinto. Prinsesa, pasok ka na. Sa loob, si Han Sanchen ay bumangon na, tumayo roon, tumingin kay Luo Yingger at magalang na ngumiti. Halatang hindi nasisiyahan ang katulong na babae sa pagpapanggap ni Han Sanchen sa pagbubukas ng pinto hanggang ngayon, puno ng hinanakit ang kanyang mukha, ngunit walang pakialam ang prinsesa, ngumiti siya ng magalang bilang tugon, at pumasok sa pribadong silid. Hindi ko alam kung bakit nandito ang prinsesa. Nakangiti si Han Sanchen habang nagbubuhos ng tsaa. Malumanay na umupo si Luo Yingger, at pagkatapos pasalamatan si Han Sanchen para sa tsaa, ibinuka niya ng bahagya ang kanyang bibig, sa ngayon ay may digmaan sa labas, at narinig din ng batang babae ang kanyang ama na nag-uusap tungkol sa ilang pagbabago sa sitwasyon, kaya siya ay labis na nag-aalala, kaya gusto ng batang babae na pumunta rito tanungin ang mga bayani kung may isang kontrahakbang. Bagaman matagal nang hindi kilala ng batang babae si Daxia Han, alam niya na si Hero Han ay hindi isang taong lumiliit. May problema ba? Bagamat hindi talento ang batang babae, mula pa noong bata siya ay bihasa siya sa sining ng digmaan. Marahil ay makakatulong siya sa bayani ng kaunti. Panipi, nang marinig ito, sinabi ni Han Sanchen, sa totoo lang, walang problema si Han. Kung gayon, ano ang kontrahin ng bayani? Ngumiti si Han Sanchen at umiling, para sabihin sa iyo ang totoo, walang diskarte si Han laban sa kaaway. Walang countermeasure laban sa kalaban. Hoy, lahat sila nasobrahan sa hukbo, at wala ka man lang countermeasures. Hindi ka naman nagbibiro sa amin diba? Balisa ng dalaga. Si Luo Yingger ay tumingin din kay Han Sanchen na hindi makapaniwala. Ganoon, ang apoy ay nagninangas ngunit walang countermeasure, paano ito magiging posible? Huwag mong sabihin siya si Han Sanchen, kahit ordinaryong tao lang, natatakot ako na talagang may gagawin, di ba? Kahit walang kwenta, ngumiti si Han Sanchen, alam kong hindi ka naniniwala sa akin kapag sinabi ko sa iyo, ngunit ito ang katotohanan, maaari akong sumampa sa Diyos. Pagkarinig nito, nagkatinginan ang dalawang babae na may kaunting gulat sa kanilang mga mata, at lahat sila ay nag-uusap tungkol dito. Mukhang wala talagang paraan si Han Sanchen para harapin ito. Paulit-ulit na nag-alinlangan si Luo Yingger, ngunit nag-ipon pa rin ng lakas ng loob, at sinabing, sa nakikita ng aking munting anak na babae, ang hukbo ng kaaway ay may halos 1,000,000 tropa, na maaaring ilarawan bilang isang napakalaking kalamangan, at ang Yetian City ay walang panganib na depensahan,
Kaya kung gusto mong lumaban sa kanila, hindi tayo basta-basta makakapagtanggol tulad natin ngayon. Ngumiti si Han Sanchen, tumingin kay Luo Yingger, at sinabing, "Oh. Ang ibig sabihin ng prinsesa ay magkusa sa pag-atake. Bata, nakita ko na ang iyong regiment ng mga kabalyero. Tunay na napakalakas nila. Mahusay silang nagdedepensa at malaki ang epekto. Kung ikokonsentre ni Han Daxia ang kanyang mga puwersa sa isang lugar, ang rehimiento ng mga kabalyerya ay isang hindi magagapi na sandata para sa pagkubkob. Maaaring masira ang lungsod. Ano ang problema sa 1,000,000 tropa? Kaya, pagkatapos malagpasan ng bayani ang mabigat na pagkubkob na ito, gaano kahirap ang lahat? Sa husay ni Han Sanchen, sa sandaling makawala siya sa mabigat na pagkubkob, siya ay magiging parang tigre na bumababa sa bundok at isang leon na nagising. Hindi imposibleng lumaban sa laban na ito. Tumanggo si Han Sanchen, hindi ko inaasahan na ang isang prinsesa na may mayaman na katawan, na hindi marunong magmaster ng piano, chess, calligraphy at pagpipinta, ay may napakataas na antas ng kasanayan sa pakikidigma sa larangan ng digmaan. Talagang tama ang prinsesa. Gusto man ni Han Sanchen na makatakas o patayin ang carbine, ang una niyang gawain ay ang makawala sa pagkubkob. Ito ang pinakamahusay na taktika, at wala sa kanila. Ang maliit na batang babae ay nagpapakita lamang ng kanyang kapangitan. Paano niya makakamit ang anumang bagay? Ang lahat ay para lang makawala si Daxia Han sa predicament na nasa harapan niya. Sinabi ni Han Sanchen, ang kabaitan ng prinsesa, tinatanggap ko ito ng buong puso, ngunit, para sabihin ang totoo sa prinsesa, hindi naisip ni Han Sanchen na umalis dito mula sa simula hanggang sa wakas. Hoy, Han Sanchen, huwag mong isipin na magaling ka dahil lang sa notorious ka, okay? Mataas ang tingin sa iyo ng prinsesa ko, kaya binibigyan kita ng payo. Hindi mo alam kung ano ang mabuti o masama. Nagalit ang dalaga. Mabilis na sinunggaban ni Luo Ying'er ang kanyang kasambahay, pagkatapos ay tumingin kay Han Sanchen at sinabing, "Hero Han, wala kang balak umalis dito. Pero nakita mo rin, ito. Miss, huwag mo na akong akitin." Sa tingin ko ay walang kakayahan si Han Sanchen. Hindi naman sa ayaw niyang umalis, pero kailangan din niyang umalis, pero kailangan niya itong umalis. Sa sarili niyang kakayahan, sa tingin ko, hindi niya ginawa, sabi ng maid, bagamat ipinakita niya ang kanyang mga kakayahan, pagkatapos ng lahat, magkaiba ang pantay na kapangyarihan, sa makatuwid, masasabi lamang na may mga kasanayan si Han Sanchen, ngunit hindi masyadong malakas, nahaharap sa gayong pangungutya. Bahagyang napangiti si Han Sanchen, "Okay, si Han ang walang kakayahan, tumigil tayo dito ngayon, maaari ka nang umalis." Pagkasabi niyon ay biglang tumayo ang kasambahay, at hinampas ang mesa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!